Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan naman natin itong tungkol sa atin pong wellness break para po ito sa DepEd. Ayan, so good news nga po mga kamaestro kasi ngayong araw po, February 13, 2026, ayan, isang araw bago po ang ating Valentine's Day ay inilabas na po ang guidelines po mga kamaestro nitong wellness break para po sa Department of Education. Ayan, so good news po ito sa lahat po ng mga kamaestro po natin yan kasi ito po yung inaantay po natin po para makapag-avail na po tayo nitong wellness break na ito mga kamaestro. And naniniwala po tayo na malaking tulong po ito po kahit paano ay mabibigyan po tayo ng sapat na time po mga kamaestro na makapag relax po sa work dahil po dito sa wellness break na ito mga kamaestro. Ayan, kasi yun naman talaga ang ultimate purpose nito pong wellness break, from the word naman talaga ng wellness. So syempre, para po bigyan po ng prioridad ang kalusugan ng lahat po ng mga kamaestro natin diyan sa buong Pilipinas. Ayan, so ito po yung chance natin para makapagpahinga, makapag-rest, makapag-gala-gala man lang, makapag-unwind. Ayan. So ito po yung wellness break po ng Department of Education. Ayan, so ito po yung DepEd Order number 002 Series 2026, ayan, bagong-bago, sariwang-sariwa, February 13, 2026 po yan pinalabas. Ang title po niyan ay Guidelines on the Grant of Wellness Leave for the Department of Education Personnel. So ito po ay covers, of course, both teaching and not teaching personnel, pati po yung teaching related, Ayan, so nakalagay po dyan, the Department of Education, DepEd, issues the enclosed guidelines on the grant of wellness leave for the Department of Education personnel pursuant to Civil Service Commission CSC Memorandum Circular number 01/2026 titled Wellness Leave Policy. Ayan. This order prescribes the guidelines for the availment of the wellness leave for all eligible DepEd related teaching and non-teaching personnel. Furthermore, this order aims to promote the well-being and mental health of all DepEd employees, ensuring a healthy, supportive, and enabling work environment for everyone. Ayan. So malinaw naman po dyan mga kamaestro, lahat po ng employee po ng DepEd ay pwede pong maka-avail mga kamaestro for teaching, related teaching, and non-teaching personnel. Ayan, so hindi ko na po dinakay dito yung kabuuhan po ng DepEd order kasi medyo mahaba-haba po ito. So kinuha ko na lang po yung mga importanteng parts na dapat po nating malaman. Ayan, kung gusto niyo naman po makita yung pinaka buong memo ay pwede niyo po siyang puntahan sa official Facebook page ni Secretary Sani Angara. Ayan, doon po natin to kinuha itong information pong ipinamamahagi po natin ngayong araw. Alright, so ito po yung isa sa pinakamahalaga, yung general procedures for the availment of wellness leave. Ayan, ito po yung guidelines, mga kamaestro. Ito po yung part 6, ng DepEd Order number 2, Series 2026. Nandito po nakalagay lahat po ng mga kakailanganin natin, yung proseso ng pag-avail nitong ating wellness leave. Ayan. Nakalagay po dyan sa guidelines, in availing the wellness leave, the following guidelines shall be observed. First, the grant of wellness leave up to a maximum of 5 days shall be granted to all eligible personnel regardless of age, sex, disability, gender, identity, religion, familial status, and ethnicity. Ibig sabihin, wala pong discrimination yan. So lahat po tayo ay pwede mag-avail nitong wellness leave as long as tayo po ay nasa Department of Education. Pangalawa, the wellness leave shall be separate and exclusive from other leaves if any enjoyed by DepEd personnel prior to the issuance of these guidelines. Ayan, so malinaw po, ito po ay another leave para sa atin. Hindi po ito kasama doon sa vacation leave na mayroon po tayo mga kamaestro or sick leave na mayroon po tayo. So ito po ay separate leave mga kamaestro. Ito po yung pangatlo sa guidelines. The wellness leave may be taken either consecutively for a maximum of 3 days at a time or on separate non-consecutive days. So malinaw po dyan mga kamaestro na maximum of 3 consecutive days lamang po mga kamaestro ang pwede nating i-avail na wellness leave. Although ang maximum na wellness leave po natin ay 5 days. Ayan, so kailangan po ay 3 lamang. Ngayon, for example, gusto mo mag-leave ng Lunes hanggang Biyernes, so ang maibibigay lamang po sa inyo na wellness leave ay hanggang Miyerkules. Pero yung other 2 days sa tingin ko po ay pwede nyo po rin po siyang ituloy, pero hindi na po wellness leave ang gagamitin po ninyo. Ito na po yung mga service credits po ninyo mga kamaestro. So ang lalabas lang po doon sa form na pipila pa natin is maximum lamang po yan ng 3 days. So yung remaining 2 days, kung gusto mong buuin yung isang linggo, ay another leave po yun. Hindi na po siya wellness leave. Yun nga po yung ating pong service credit. Yun po yung pagkakaunawa po natin dito sa guidelines na ito mga kamaestro. And yung
wellness leave ay pwede rin natin siyempre gamitin ng hiwa-hiwalay. Ano po, kung ayaw mo naman ng tatlong sunod na leave, so pwede naman pong hiwa-hiwalay po yan mga kamaestro. So depende na po yan sa inyo. Basta maximum of 3 consecutive leave or days lamang po ang allowed po sa atin para dito sa wellness leave. Ayan, pang-apat, the wellness leave may be availed for purposes including but not limited to mental health care, physical wellness activities, or a general break from work. So ito po maganda rito, ano, yung general break from work. So ibig sabihin kasi yan ay wala nang pakialam po sa atin ang mga kasamahan po natin, ano po, kung saan man natin gagamitin yung ating wellness leave, kasi nga malinaw naman po dito sa memo na general or sa DepEd order na general break from work. Gusto mo lang magpahinga. So nasa sa atin na po yan kung saan po tayo pupunta, ano po mga kamaestro. Ayan. Then letter E, to promote safe spaces in officials and employees availment of wellness leave due to mental health reasons. Any information related to the applicant's mental health condition shall be bound by the rules of confidentiality and in compliance with Data Privacy Act of 2012. Ayan. So pwede rin dito yung may mga mental health problems, ano po mga kamaestro, yung mga depression, stress, ayan, anxiety, ayan, pwede po yan dito, pero hindi po siya pwedeng i-disclose, ano po mga kamaestro, ano, kasi kailangan pa rin po yung protection natin under the Data Privacy Act of 2012. Then, the application of wellness leave shall be filed at least 5 days before its availment, except in emergency cases, wherein it shall be filed immediately upon the officials or employees return from such leave. Ayan, so kung hindi naman po emergency ang reason mo, so kailangan po ay at least 5 days before the availment ay makapag-file na po kayo ng wellness leave. Ayan. Then, the wellness leave shall be non-cumulative and non-commutable to its monetary equivalent and forfeited if not availed within the calendar year. Ayan. So malinaw po dyan mga kamaestro, no? So hindi po siya non-cumulative po siya. Ibig sabihin, hindi po siya may ipon. Halimbawa, hindi mo siya nagamit ngayong calendar year na 2026. So hindi mo siya pwedeng gamitin or hindi mo siya pwedeng idagdag sa next school year, next calendar year for 2027. Ayan. So kailangan po ay magamit po natin 'yan. Ano po, ngayong taon mismo, ano po mga kamaestro, kasi mapo-forfeit po siya. Ayan. So ito po within the calendar year. Ibig sabihin, calendar year from January 1 to December 31 of such year. Ayan. Kasi may nagtatanong po kung ito ay calendar year or school year. So ito po ay calendar year. So ngayon pong 2026, meron po tayong 5 days na maximum po ng wellness leave. Ayan. All heads of office or school health shall ensure the continuous delivery of services in our classes in granting the wellness leave to personnel. Ayan, for teaching personnel, the school head shall specifically assign relievers to fill in for the classes of those on wellness leave. For this purpose, the teachers with relieving duties shall be eligible to teaching overload pay in accordance with DepEd Order Number 5, Series 2024, rationalization of teachers' workload in public schools and payment of teaching overload or any future amendment thereto. Ayan, so malinaw po dito mga kamaestro, ano? So kailangan po ay hindi matitigil po yung pagkatuto ng mga bata kahit po tayo ay nag-a-avail ng ating wellness leave, especially for the teaching personnel. Ayan, so kailangan po ay may ha-handle na teacher doon po sa may iwan ng mga bata ng isang teacher na mag-a-avail po ng wellness leave, and yung magbabantay po na teacher na yon ay qualified po siya na makapag-avail ng teaching overload pay. Ayan, so malinaw po yan. So kailangan po meron siyang payment of teaching overload. Kasi nga syempre nagdagdag siya ng learners or nagdagdag siya ng oras ng kanyang pagstay sa school. So malinaw po yan. So hopefully ito po ay ma-implement sa lahat po ng schools, kasi dito naman tayo magkakaroon ng problema. Baka sabihin naman ng iba, wala naman overload pay po mga kamaestro. So hopefully po ay maging consistent po itong atin pong DepEd Order Number 2, at sana po ay hopefully ito ay talagang ma-implement yung payment of teaching overload doon po sa mga affected teachers po mga kamaestro. Ayan, next, ito pong procedures. Ayan, kinuha ko na lamang po yung for teaching personnel. Ayan, kinat ko na po yung letter A, kasi yung letter A for non-teaching po yun. So ito po yung for teaching personnel, at ito po yung procedures po natin. Teachers shall file their wellness leave application using the prescribed CSE form number 6 in duplicate original copies, 2 copies, until the CSE officially issues the newly revised Form 6. All applications for wellness leave shall be indicated under the category Others in item 6.A by indicating wellness leave. Ayan, so ito po yung i-click po natin, yung item 6.A na Others, yun po ay para sa wellness leave. Mamaya po makikita po natin yung form, Next po, the school head shall recommend the approval of the application to the Assistant Schools Division Superintendent or the ASDS. So ASDS po ang approving authority para po dito sa ating wellness leave. Ayan. Then the human
Resource Management Officer or HRMO shall process the leave request by filling up item number 7A, certification of leave credits of the leave form reflecting the following: number of wellness leave credits as to date, number of wellness leave credits to be used due to reasons stipulated in Section 6, Item 1C, and number of remaining wellness leave credits less the filed leave application. Then, ang pinaka-last po is the SRMO shall regularly update the teachers on the number of their wellness leaves. Ayan. So, yan po ay obligation po sa atin ng HRMO, and sa palagay ko ito ay through the AO. Yung may mga AO po sa bawat school, sila po yung nakaalam ng atin pong natitirang mga wellness leave, ano po mga ka-maestro, within the calendar year. Ayan, so ito po yung tawag dito, yung form, ano po, yung form na gagamitin po natin para po sa pag-avail nitong ating wellness leave. So, yun po, no? Yun po mga ka-maestro ang nilalaman nitong DepEd Order number 002 Series 2026 or yung guidelines on the implementation of the wellness leave for the Department of Education ngayon pong na magsisimula po ngayong calendar year 2026. Ayan, so hopefully po ay nalinawan po tayo dito sa atin pong wellness leave for DepEd personnel. Ayan, so enjoy po tayo, apply na. Pwede na po tayo mag-start ngayon. Habang hindi pa nagbabakasyon, pwede po tayong mag-avail nitong ating wellness leave. As binanggit naman po doon sa post ni Secretary Sani Angara na apply na. Ayan yung caption doon, po mga ka-maestro. So apply na raw tayo para dito sa ating wellness leave. Ayan. So dito ko natapos itong ating video ngayon mga ka-maestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin about sa wellness leave and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!